Nagbabalik po ang Frontliners. Kasama pa rin natin si Ambassador Carlos Soreta of the Philippine Embassy in Russia. Nabalitaan po namin na kaka-appoint lang po ninyo dyan sa Russia. Nakakailang buwan na po kayo? Pangalawang buwan ko na po dito. Kamusta naman po yung adjustment ninyo? Bago po dito sa Russia, where were you previously posted? Sa New York, 2 beses, tsaka 1 beses po sa Washington, D.C. May cultural change, of course, no? Between New York and Washington and Russia, no? So, paano kayo po nakapag-adjust? Yung Russia po is highly urbanized. Many of the people are, pag tinignan niyo po ay parang nasa Western European city na po kayo. So, hindi na po masyadong naiiba. Yung kultura, iba po siyempre, lingwahe, iba, tsaka yung gobyerno. Pero dahil sa nangyayari ng globalization, tsaka advances po sa transportation and communication, medyo hindi na ho nalalayo sa mga kailangan, sa mga pananaw ng mga tao sa New York o Washington. Pati na rin ho dito sa Moscow. Pero meron pa ho rin mga basic differences, dala ho ng kasaysayan, dala ho ng pagkakaiba sa pamamalakad ng ekonomiya. Paano ho kayo nakikipag-ugnayan? Kasi sabi ho ninyo nga na iba yung lengguwahe. Meron ba ho tayong interpreter na parati ho kayong kasama? O nag-aral po kayo ng Russian para maintindihan ho ninyo yung kausap po ninyo? Nag-aaral po ng Russian, pero para mas epektibo po, kailangan may interpreter po pagkausap ang mga opisyal. Pag hindi sila nagsasalita ng English. Pero madami po sa kanila, nag-i-English po, mga galing po ng English. Tsaka ibang lingwahe po. So hindi po kahirapan makipagtungo sa mga opisyal po dito sa Moscow. Tapos alam naman po natin na sabi ho ninyo na 1976 tinayo po yung embahada dyan sa Moscow at yan ay pinagpatuloy maski nag-iba po ang naging structure of government after Gorbachev, no? Ilan po ngayon ang complement ng embahada dyan sa Moscow? We have 3, tatlo pong ating consul dito. Tapos meron tayong mga 11 staff, 4 na Russian interpreters, mga Russians po sila. Tsaka 2 Russian drivers po. Maliit compared po sa ibang mga embassy pero kaya po namin yung trabaho. Binanggit ho ninyo na 4,000 po ang more or less, no? Ang nakatala sa atin dyan sa Russia pero it can go as high as 10,000. Paano ho kayo nakikipag-ugnayan sa ating mga kababayan dyan sa Russia? Meron bang Filipino Association o ilan grupo ng mga Filipino community ang nandyan at paano kayo nakikipag-ugnayan sa isa't isa? Madaming grupo na po dito ng mga Filipino organization. Madalas po bumababa ako sa consular area, nakikipagkilala po ako sa mga Filipino pumunta dito. Tuwing linggo po naman, sa simbahan nandun po lahat ng ating mga Filipino nakikita ko sila daan-daan. Tsaka dito pinapayagan din namin sila gumamit ng aming hall pag magpapamit. Kung isang araw, yung grupo po ng mga taga-Baguio nandito po, nag-meeting sila. So doon po, very informal po yung contact. Kasi yung oras po nila, working hours po kasi sila. So bilang yung free time nila. Meron bang Facebook page o website ang Philippine Embassy kung saan pwedeng makita kaagad ng ating mga kababayan kung anong mga announcements ng ating embahada o kung meron silang mga gustong itanong sa mga opisyales natin sa ating embahada dyan sa Russia? Meron po. Ang Facebook po namin ay sa Philippine Embassy Moscow. Yung website po namin ay moscowpe@bfa.gov.ph po. O pwede mong i-search lang ang Philippine Embassy Moscow at lalabas po. At kapag nakikita ho ninyo, I'm sure everyday nire-review rin po ninyo yung webpage at yung Facebook page ng embahada, ano usually ang tinatanong ng mga tao o ano yung kadalasang natatanggap ninyong mga queries, no? Mula sa ating mga kababayan, kung hindi lamang sa ating mga kababayan, kundi sa
mga taga-Russia na gustong magtanong tungkol sa Pilipinas? Sa mga kababayan po natin, surprisingly, hindi po masyadong madami ang tanong nila. Kasi po yung mga nandito, veterano na po yung sa pagbabiyahe po yung mga nandito. Usually sila ay nanggaling na sa ibang posting, sa ibang pagtrabaho, sa Middle East, Hong Kong, hanggang Cyprus. Dito po yung lumilipat sila. Marunong po sila pag nasa babaho dun sa consular area. Alam nila kung anong gusto nila, alam nila yung procedure. Usually, may mga nagtatanong pag sa change of status po. Kuwari, mag-aasawa, isang foreigner, o magkaanak, o anong procedure. Yun po. Pero yung regular passport issues or ay napakagaling mo ng mga nagtutulungan ho sila eh. May mga veteranong tutulong ng mga bago, nagbabayanihan sa mga bagay na ganyan. Mula naman po sa mga Russians, usually ang query po nila ay visas. Kasi gusto nilang bumisita o interesado silang mag-aral sa Pilipinas. Meron silang girlfriend na sa Pilipinas. Yun po yung mga usual na tinatanong nila sa either email, o sa website, o sa Facebook. Or nandun din po kasi yung amin mga hotlines sa website. So, tumatawag din sila. Pag Ruso tumatawag, usually in Russia, sinasagot yung aming translator. May binanggit ho ninyo na usually ang queries sa ating embahada is more on coming from Russian inquiries, no? Hindi lamang sa ating mga kababayan. I was just interested to find out, yung sa 4,000 na sinasabi po ninyo, or sabihin natin kung aabot man ng 10,000 dyan, ano yung status nitong mga taong naninirahan dyan? Sila ba'y citizen na ng Russia? O sila'y residents lang ng Russia? O sila'y nag-iba na ang citizenship po? Hindi po, mga Pilipino pa rin. Meron silang valid Russian visa para magtrabaho dito. Pero gusto lang namin magpanawagan na lahat sana na pupunta dito ay gumamit lamang ng licensed POEA recruiter. Kasi minsan ang nangyayari ko ay pupuntahan ng Pilipino dito ay ahensya, hindi employer. Bawal ko kasi sa atin dapat kasi employer ang nag-engage ng employment ng ating mga Pilipino. Ang nangyayari ko, may ahensya na nagmumukhang employer tapos pinapatrabaho na sa ibang employer. Halos parang contract substitution po yun. So, pinag-abisuhan namin sila kung dapat gawin. Sana yung mga pupunta dito nadaan lamang sa lisensyadong recruiting agency. Ilan usually ang allowable months or years ang binibigay ng Russian government na visa para sa ating mga kababayan? Depende po sa visa category po yung 1 year to 3 years po. Renewable. Magastos din po kasi mag-renew. That 1 to 3 years, is that a working visa or tourist visa lang po? Working po yan. They are under Russian law. Usually maluwag po naman yung Russian embassy sa Manila. Kung anong sasabihin nila, kung papakita po sila ng ticket, saka ng travel itinerary, saka hotel, tapos din po ibibigyan ng tanning yung visang ibibigay po ng embassy. May requirements po kasi sila. Dapat meron kang hotel booking dito, may malinaw na may return ticket. Usually 30 days, 45 days. Sa darating na Miyerkules, tunghayan ang ikalawang bahagi ng pagtatanghal na ito kasama si Ambassador Carlos Sureta. Ating alamin kung gaano nakalayo ang narating ng relasyon ng ating bansa at ng Russia. Muli kasama ang mga nangunguna sa pakikipag-ugnayan sa bansa sa ating kapwa, saan mang sulok ng mundo, anumang oras at anumang panahon. Sa pangalan po ni Kuya Daniel Razon, I am former Congressman Erin Tanyada para sa Frontliners.